pinadala tayo ng sulat. Ito pong sulat na ito ay galing sa company at binigay po sa atin. Ito po yung sulat na ito. Ito pong pinadalang sulat na ito mga kabady, ito po ay sa ano po ito. Ayun, magandang araw po mga kabady. Welcome ulit sa ating channel. Ayan, at kung bago lang po kayo sa channel natin, subscribe na po kayo para lagi po ang updated sa mga bagong video po natin. Ayan, at ngayong araw po na ito mga kabady, ay may pupuntahan po tayo dahil may pinadala sa atin na sulat. Ayan po, pinadala tayo ng sulat. Ito pong sulat na ito ay galing sa company at binigay po sa atin. Ito po yung sulat na ito. Ito pong pinadalang sulat na ito mga kabady, ito po ay sa ano po ito, sa LTO. Yan, sa motorsiklo natin, sa motor na ginagamit natin. Yan po, pangalan sa atin. Yan. Yan po yung parang may ano po yung ano natin, yung motor. Kailangan daw inspeksyonin sa LTO dito sa Taiwan. Ayan, ito po. May pinicture sa motor natin na may tatanggalin tayo sa motor. Kaya tinanggal na po natin yung yung pinicturean po dito sa motor natin. Ito po ay yung sa may plaka, yung frame. Yan, kailangan pala tanggalin yun. Bawal po pala yun na ilagay sa motor. Kailangan yung plaka lang talaga yung nilalagay. Hindi na po pwedeng kung ano-ano pa yung nilalagay sa motor. Yan, napicturean po tayo dahil dito sa frame na nilagay natin sa plaka. Yan, ngayon po tinanggal na po natin. Ngayon po pinapatanggal po nila. Pero kailangan po pumunta tayo doon sa LTO para i-check ulit kung tinanggal na ba natin yung frame na nilagay po natin. Tapos inspeksyonin lahat yung mga bawal na nilalagay sa motor. Yan, kailangan kasi normal lang na motor yung kung ano yung pagbili mo sa motor, ganun pa rin siya. Huwag ka na maglalagay na kung anong yung mga LED light, at kung ano pa, yung mga bawal doon sa motor. Yan. Check ko lang po. Tapos pupunta na po tayo doon sa LTO. Yan, mamaya po samahan nyo po ako at papakita ko rin po kung paano tayo pumunta doon at kung paano inspeksyonin itong ating motor na ginagamit dito na service dito sa Taiwan. Yan. Kapag po may po siya, may due date po siya. Ayan. Yan, hanggang April na lang po siya. March po ngayon, hanggang April. Kaya ngayon, pupuntahan na po natin siya. Kasi po, kapag lumagpas na siya ng April, yung date na yon, yan, may date siya na April 5. Ayan po. Kapag lumagpas siya ng ganong araw, may multa siya. Mga 1,800 pera dito sa Taiwan. Pero titingnan po natin mamaya kung may multa ito o wala. Papa-inspeksyonin na po natin. Ayan, samahan niyo po ako mga kabady. At sana safe tayo makarating doon at makauwi mamaya. Yan, ito po yung sulat natin. Ayan po, at papakita lang po natin ito mamaya. Ayan, at samahan niyo ako. Sana safe po tayo makarating doon at makauwi mamaya. Tara po, alis na po tayo. Ayan po mga kabady, at punta na po tayo doon sa LTO dito sa Taiwan. Elevator po tayo. Ayan, punta lang po natin yung motor natin. Nakapark po sa baba yung motor natin. May kanya-kanya po tayong park at nakapangalan sa atin yung parkingan dito. Po, dito na po tayo. Dito na po tayo sa motor natin. Ayan. Ito po yung gamit nating motorcycle. Ayan. Tapos ito po yung plaka. Ito po yung plaka na nilagyan natin ng frame. Ngayon tinanggal na po natin yun. Ayan, papacheck natin doon sa LTO dito sa Taiwan. At kung ano yung titignan nila sa motor kasi nakasulat doon na kailangan daw po inspeksyonin yung motor natin. Kung titignan nila yung kung natanggal na po natin.
Kasi po kapag hindi natin pina-check up agad, baka magbabayad tayo. Magiging violation siya. Yan, at samahan niyo po ako. Sana safe po tayo makarating doon at makauwi mamaya. Yan, ito po yung gamit nating helmet. Iwan muna natin tong isa. Kasi po itong isa, nilagay siya ng camera. Lalagay po natin yung camera dito. Tara po, samahan niyo po ako. Ayan po, alis na po tayo. Na-pray po muna tayo bago tayo umalis. Ayan, alis na po tayo. Ayan, ito po yung parkingan namin dito. Ayan. Po yung dorm natin. Ito yung gate natin. Ayan, pamatin. Sobrang init po ngayon, no? Grabe. Tirik na tirik yung araw.
Ayan po mga kabady, dito na po tayo. Yan, ito po yung LTO dito sa Taiwan. Yan po, yung malaki na yan. Yan po yung LTO. Yan po tayo kumuha ng lisensya dati, kaya nakapag-license tayo dito. Inspection tayo, dun daw po sa likod. Ayun, doon po yung inspection sa kabila. Hanapin natin yung daanan doon. Ayun, doon po pala yung inspection registration. Motorcycle and mini, dito. Ayan, dito po yung motorcycle inspection. Tingnan natin dito. Park muna natin dito yung motor natin, tapos mamaya punta tayo dito, papa-inspect natin. Ayan po mga kabady, dito po natin pa-check. Ayan, may nakapila po na dalawang motor. Ayan, nagpapacheck din po sila. Dito po natin pa-check. Check-upan po nila yung motor natin kung ano yung bawal. Yan, may nagpa-check doon, nauna na. Kaya kasi pumunta pa tayo dun sa loob, pinatingin natin yung papel natin. Ang sabi daw po nila dito daw, number 4. Papakita lang po natin itong papel sa nag-inspection doon. Sunod po tayo nito. Check po nila yung ilaw, yung mga flasher, mga gulong, kung okay pa yung gulong mo, mga langis. Ayan.
他后壁你抓落翕相啊？ check po nila yung gulong, yung number ng motor.开始啊！ Okay na daw. Ay, wala na pala. Ay, ko pala yun. Hindi niya kasi nilagay kanina. Ayun, tapos na po tayo. Okay na daw po yun. Kinek na nila. Okay naman. Ganun lang po kadali mag-inspect sila. Ayun po mga kabady, at napacheck na po natin yung motorsiklo natin. In-inspect na po at okay naman daw po, at natanggal na po kasi natin yung frame na nilagay natin sa plaka. Ayan, okay na po. At pina-check ko na rin po kung may violation yung motor natin dito sa may LTO sa loob. At sabi naman po, wala naman po siyang violation. Ayan, at okay na po, wala na po tayong iisipin. Dito po kasi sa Taiwan mga kabady, kapag may violation ka, agad-agad na dadiretso yung sulat sa iyong kumpanya o sa inyong dorm. Kaya updated po sila sa mga violation dito. At kung di mo mabayaran, talagang dadiretso ka dito. Minsan may QR code siya, at minsan sa 7-Eleven mo babayaran yung violation mo. Kaya napakadali po. Talagang dadiretso po yung violation mo sa bahay. Sa 7-Eleven mo na lang babayaran. Kung malapit naman yung LTO sa inyo dito sa Taiwan, yan, pwede rin po kayong dumiretso dito para dito na lang po magbayad. Yan po, at huwi na po tayo. Sana safe po tayo makauwi. Ayan po mga kabady, tuwi na po tayo. Okay na po yung ating motor. At napacheck na po natin. Kala ko po may babayaran tayo. Wala naman po pala. Kaya wala na po tayong isipin.
Ayan po, bili tayong drinks dito. Bili po tayong drinks. Mainit po kasi, masarap uminom ng drink. Oh, may drinks po dito. How long tea? 乌龙 How long? 啊，先注冰块， 5 个人 ice， Half. 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 Half? Half. both help. Okay. You have pen, you may. Yes. How much? How much? 36. 36. 36. Wow. Thank you. Yan, ito lang po natin yung order natin. Yan, okay na po yung motor natin. Na-inspect na natin. Ay, na-inspect na po yung motor natin. Yan. Ganito lang po dito sa Taiwan. Ayan, marami pong mga bilihan. Hindi ka magugutom po dito hanggat may pera ka. Ayan din, may mga burgeran po doon. Mga shabu-shabu rin po doon, no? Dito meron din po shabu-shabu doon sa taas. Ayan, mga bilihan na cellphone ito. Bilihan ng mga drinks. Ayan, marami rin po rito. Sa gilid-gilid, marami po dyan mga bilihan ng drinks. Kaya talaga pong hindi ka magugutom dito basta may pera ka lang. May ganito kang business sa Pilipinas, sana pag malapit sa mga daan, patok na patok na. Thank you. Po, nabili na po natin yung drink natin. Uwi na po tayo. Tinapay po dito, meron din. Dito tayong tinapay doon. Tayong tinapay dito. Marami pong tinapay dito. Mga kabady, daming tinapay. Masasarap po yung tinapay nila dito. Yan. Mga pizza din sila. Oh. Grabe, ang daming ano dito, tinapay. Ang damak-maka yung tinapay. Masarap po nito. Oh. Wow, ang dami po. Mga mamon, no? Ano, mga ubi. Masarap din po ito. Ito na lang yung sa atin. Bibili tayo nito. Parang may amsya.
Yung bilhin natin 40. 40 lang siya. Bili pa tayo ng isa. Ang laki nito. Ito na lang, mas masarap po ito sigurado. Pati na sa drinks natin. Hello! Sisa. Ramen. Yan. Yan, 40 lang po ito. Matili na tayo ng tinapay natin at saka drinks. Mamaya, may meriendahin po natin ito. Natin dito. Uwi na po tayo, uwi na. Ayan po, dito na po tayo sa dome. Pilit lang po, malapit lang po yun. Ayun po mga kabady, dito na po tayo sa dorm. Dito na tayo sa kwarto. Ayun po at sobrang init po kanina. Grabe po yung pagpunta natin doon, sobrang init. Pero okay naman po at natapos na rin po yung natin, yung iisipin natin. Buti binigay kaagad yung sulat. Kasi po kapag lumagpas yung date na yon, kapag hindi mo pa na pa-check yung motor mo doon sa LTO, magbabayad ka po talaga ng malaki. Malaki yung babayaran mo doon kapag lumagpas yung due date. Magbabayad ka po doon. Yan at tapos bumili po tayo ng drinks. At ayan, pizza. Yan doon sa maraming bilihan ng mga tinapay. May sila, parang pizza na maliit. Tignan po natin kung ano lasa ito. Yan po, mukhang masarap siya. Kain po tayo. Kain. Ayan po yung nyo. Tsura. Tignan po natin. First bite po. Masarap po siya. May palaman siya na parang hotdog. Yung kulay brown na hotdog sa loob. Ayan po. Ito naman po yung drinks natin. Yung drinks na binili po natin, yung niya, oolong tea. Alam niyo po yung oolong tea. Yan, tea po siya na may oolong. Sarap din po siya. Kain po tayo. Ito po yung merienda natin. Maghapon na po kasi. Merienda po muna tayo. Kaya nagpaalam po ako sa boss ko kanina na half day po muna. Para po pumunta dun sa LTO para ma-check ng motor. Ayan at napagpaalam po tayo. Nag-update po tayo sa trabaho. Kaya basta po may dadahilan ka sa kanila, papayagan po tayo kaagad. Saka yung gawa po namin ngayon, hindi na po gaano marami, konti na lang po. Kaya baka next month po, mawala na rin po yung OT namin.
paalam lang po tayo ngayon. Dapat po nilabas pa po natin alas 8 ng gabi. Ngayon po nagpaalam tayo para pumunta sa LTO. Ito po pala yung mga nakukuha natin kamatis. Oh. Ano? Ayan. Susunod po, lulutuin ko po ito. Magano ko po, lalagyan ko po ng itlog ito. Itong kamatis. Tapos peritong isda. Masarap po yun. Ayan. Dami, humiinog na po sila. Pwede rin pong gawing prutas ito. Kahit kainin mo lang siya. Yun. Pangimagas. Iba yung itsura po ng kamatis na to. Parang ano po siya. Roast tomatoes. Yung ano niya, yung pangalan nito. Roast tomatoes kasi ayan, pabulaklak po siya. Yan kapag isa kang Pinoy po rito. Tapos po yung mga pinupuntahan mo, yung makikita mong tao, mga ano po, mga ibang lahi, mga Taiwanese. Yan kapag nagharap kayo, pag nagsalitaan na, pag di po nakaintindi yung isang ano, yung kaharap mo na Taiwanese, yan, papakita na lang po sa ano. Kung may cellphone ka, translate sa cellphone. Google Translate sa cellphone. Ayan po, dun na po kayo magbibigayan ng salita. Translate mo na lang po sa language po nila yung sasabihin mo, tapos sila rin sa cellphone nila magta-translate lang po sila. Parang tulad ng kanina, yung nung pumunta po ako dun sa sa loob ng LTO. Di po gaano marunong mag-English yung po doon, yung nag-a-assist po doon, kaya translate na lang po niya sa cellphone niya. Kung ano yung kailangan ko daw una po sasabi niya ano daw po yung kailangan kong gawin, translate niya po sa cellphone niya. Tapos di niya rin po ako maintindihan sa di niya po ako maintindihan sa English. Kahit may English po ako, di niya po maintindihan. Tapos kinuha ko po yung cellphone ko, may Google Translate din po kasi ako sa cellphone. Translate ko po yung sasabihin ko sa language nila. Ayun, nagkaintindihan po kami. Yan, tapos ayun, doon ka pumunta, sabi niya, tinuro lang. Sign language lang po siya. Ayun, at nakapunta po tayo dun sa pinuntahan natin. At nagpa-check na rin po tayo ng mga violation at wala naman po tayong violation. Saka halos po yung mga violation ng motor dito, yung mga overspeeding. Yan po yung halos kadalasan na mga po rito, violation. Saan po kasi may mga dito, may mga camera tracker. Pag mabilis ka, kapag na-camera yun, mabibigyan ka ng violation pag sumobra sa bilis. Napakadali lang po pala yung inspection. Basta tinanggal mo na yung pinituran sa'yo. Yung parang bibigay nila na violation. Kung nakita nyo po yung papel, may picture po yun na pinituran nila para tanggalin yun. Tinanggal po natin bago tayo pumunta doon. Kaya pag punta po natin doon, pag inspect nila, ayun po, sabi niya okay na. Tinignan lang po yung yung number ng motor doon sa may likod, sa may makina. Tapos yung sa harap, serial number ng motor natin, yung chassis. Kaya pagtingin niya, okay naman po. At yun, diretso, alis ka na. Tinatanong ko pa po kung makukuha ko pa yung papel, wala na daw. Sige, diretso ka na, sabi nung yung Taiwanese na lalaki doon. Ganun lang pala yun. First time ko po kasi yun mangyari. Yung pipicturean yung mga mo, yung mga bawal sa motor. Tapos dadalang ka ng sulat sa company. Kala po anong sulat yun. Sinabahan na ako. Minsan kasi yung mga dumarating po na sulat, mga violation po nababayaran.
minsan 800, minsan lagpas ng 1,000, minsan po 500, mga ganyan, 600. Noong nakaraan po, nagbayad po ako. Yung, hindi naman po violation yan. Yun po yung every year na binabayaran po natin sa motorcycle po natin. Yun po yung tax insurance, tsaka yung fuel tax. Yun po yung binabayaran natin sa ating motor. O kung na-disgrasya ka, ayan may makukuha ka sa insurance. Yun po yung binabayaran natin every year dito. Insurance tax at saka yung sa yun po yung insurance sa motor. Kain po tayo. Ang sarap po niyan, naubos po natin. Kahit nagkwento-kwento lang po tayo. Matagal na rin po yung motor natin nagamit. Mula na pumunta po tayo dito. Ilang months lang po nung lumipat po ako dito sa bago pong company dito. Kumuha na tayo ng motor noon. Mga ilang months lang. 2021 po. Nandito po ako sa Taichung, Taiwan po tayo. Dati dun sa may Pingtong. Ngayon nandito na po tayo sa Taichung. Dito po tayo lumipat. Yung pagkalipat po natin dito, kumuha na tayo ng motor. Ilang months lang. Kasi dito po dati, OT-OT po kami noon. Kaya nakaipon tayo ng pambili ng motor. Buy and sell din po yung nagbenta sa atin. Ilang months lang. 2021. 2026 na po ngayon. Ilang taon na rin po sa akin yun. Asa 21, 22, 23. 5 taon na po pala. Ang bilis ng panahon. 5 taon na pala sa akin yung motor na yun. Pero talagang pa po siya. Malakas pa siya. Nasira lang po nung dati yung yung mga napapalat siya, napapalat ng gulong. Ayan, yun lang po yung kadalasan nasisira niya. Pero yung sa makina, okay naman po siya. Basta alagaan lang po sa maintenance, yung mga langis, yung mga papalitan ng mga langis sa loob ng makina. Alagaan lang po. Tsaka yung mga panggilid niya, yung mga belt, yung mga bola niya. Ayan, kailangan lang din pong palitan yun. Pag talagang hindi na kaya ng motor, hindi na kayang umarangkada. Minsan po kasi yun yung pinapalitan para hindi agad masira. Alagaan mo lang yung motor mo, talagang tatagal po siya. Ilang taon na rin po yun. 5 years na po pala. Pero ngayon talagang malakas pa po siya. Kaya ingatan lang po yung gamit para tumagal. Ayan po mga kabady. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog po natin ngayon. Yan at binvlog ko lang po yung ginawa natin ngayon para po makita nyo rin po yung ginagawa po natin dito. Ayan po. Maraming salamat po. Yan at mag-ingat po kayo palagi at hanggang sunod po ulit and God bless po. Bye-bye po. Salamat po sa panonood.